Okay. Magandang hapon sa inyo lahat. At nandito po muli si Justice Andy Reyes from the ICI. At nagdala po sila mga dokumento kasama po ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. At simulan po natin ito through Vince Dizon. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Ombudsman Boying Rebulla. Medyo napapadalas po ata kami dito ngayon. Mukhang tuloy-tuloy na po ata ito. So, unang-una po, kami po ni Justice Andy ay nandito ngayon ulit para mag-submit ng joint referral sa ating mahal na Ombudsman na in-announce na rin ng ating Pangulo kanina. Kaninang mga alauna po ata, in-announce ng ating Pangulo na kami po ay magre-refer ang ICI at ang DPWH. Magre-refer po kami ng ebidensya. Ito po yung mga ebidensya i-refer namin. I think mahigit 20 kahon nito, Ombudsman Boy. Ito po ay mga iba't ibang kontrata ng mga kumpanya na pagmay-ari ng mga incumbent na congressman. Kasama din po si former Congressman Zaldico. So, with your permission, Justice, very quickly na po. ICI and the DPWH are submitting a joint referral to the Office of the Ombudsman, submitting evidence against 7 congressmen and 1 former congressman, namely former Representative Zaldico, Representative Edwin Garjola, Representative Jojo Ang, Representative Journey Jet Nisay, Representative Agustina Pancho, Representative Joseph Jojo Lara, Representative Francisco Matugas, at Representative Noel Rivera. Ito po ay sa kadahilanang sila po ay meron po kaming pinipresentang ebidensya na sila din ay may pag-aari ng mga construction company na merong mga iba't ibang kontrata sa DPWH. Ito po ang ebidensya na isusumitin natin at ang iba't iba pong mga kontrata ng mga construction company ng mga personalities na minention po namin. At dahil po dito, meron po kaming rinirekomenda, ang ICI at ang DPWH ay nagre-rekomenda sa ating Honorable Ombudsman na ng mga posibleng mga kaso laban sa 8 katauhang ito, kasama si former Congressman Zaldico. Number 1, violation of Republic Act 7080 or the act defining and penalizing the crime of plunder. Violations of Section 3, B, E, and H of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Violation of Article 210 of the Revised Penal Code on direct bribery. Violation of Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Ito po yung conflict of interest. At violation din po ng Government Procurement Reform Act at violation of Article 6, Section 14 of the 1987 Constitution. So yun po, mga Ombudsman, ang sinusumitin namin ngayon sa inyong tanggapan. Maraming salamat. Salamat. At ito yung tinatanggap namin for evaluation and fact-finding at susunod na lang ng preliminary investigation. Kaya evaluation and fact-finding, which should take yung evaluation, oras lang yan. Oras lang. When we go through the documents and we see them to be complete, we can actually go for PI already. Evaluate lang namin. But nevertheless, we're ready to do the fact-finding, and I'd like to say that we have started on some of these names already before.
sinimulan na namin na pag-iimbestiga. Kaya malaking tulong ito. Kasi nga, sa dami ng kasong kailangan pag-aralan, ay malaking tulong na binibigay sa amin ng ICI, yung talagang na-vet na nila yung information na kailangan namin dalahin sa PI process. At papasalamat ako sa ICI sa pagpunta dito sa aming opisina at pagdadala ng impormasyon ukol sa mga taong marahil na kailangan managot sa ilalim ng ating batas. We will continue our work and give more cases to the ombudsman, either for build-up or for fighting ulit. Thank you. Maraming salamat po. Questions? Pwede po. Yeah, ano pa? Sige. Mamaya na iba. Mag-fight mo na kayo, sir. We'll officially turn over. Camera po sa likod. Tek. Ulo. Okay. Sige. Tek, dito po. Tek, dito po. Dito na ba? Sec Beans. Thank you. Sec Beans. Okay, thank you. Meron ba kayo mga katanungan? Yes, sir. Sige. Meron po. Hi, sir. Salima na front po of GMA. First Secretary Vince. Hi, sir. Sir, ito pong mga 8 kongresistang ito po ay direktang nahanapan niyo po talaga ng pag-aari doon po sa mga contractors na ito. Opo, kasama po sa mga ebidensyang sinabit namin ay records galing sa Securities Exchange Commission tungkol sa mga ibang kumpanya na konektado sa mga kongresista. Kaya doon po na-establish yung direktang pagmimiyag ng mga individual na sinabi natin kanina, mga kongresista at kasama si former Congressman Zaldico. Kaya yun po ay kasama sa mga sinumiti ng DPWH at ng ICI. Sir, paano pong direct connection? Sila po yung nakalista mismo dun sa GIS or asawa, Meron anak, pong ganun. anak? Paano po? Opo, meron pong sila mismo at meron din pong magapit na kamag-anak. Magapit na immediate relatives and beneficial interest. Pero syempre po, yan pa ay susuriin ng ombudsman. Pero kasama po yung SEC documents sa aming isinumite. Pero sir, iba pa po yung mga iniimbestigahan nyo pa or nagsusuri pa kayo ng iba pa mga Initial pa kontrata? lang po ito. Initial pa lang po itong listahan na to. Meron pa pong mga sinusuri ngayon ang nakikipagtulungan po ang ICI sa DPWH. Meron pa po kami mga ibang sinusuri. At pag ready na, isisimuti din po natin sa ombudsman. So, ombudsman, sa inyo naman pong panig, ano po, o sino-sino po yung nakapasok na doon sa fact-finding even before i-file po ito? If you could reveal, sir. I remember studying Congressman Gadjola's activities already. Sinimulan na namin yan. Tapos, Pancho was always part of the list. And then, yung iba hindi ko masyadong nagulat na ako sa ibang pangalan. At kasi marami pa ibang low-hanging fruit na hindi pa nga kasama dito. At tingin namin ay talagang may conflict of interest. Marami pa yan. Hindi pa bababa sa 12 hanggang 15. Yung very evident. Hindi na kinakailangan yung beneficial interest test. Pwede mo nang sabihin at talagang sila na yon may conflict of interest na. At alam naman natin, dito, marami tayong pwedeng kaso na ipataw sa mga taong nag-violate ng batas. Ito nga yung sinasabing impunity of corruption. Maybe, akala nila, wala na talaga maghahabol. Kasi nga, ignorance of the law does not excuse compliance therewith. Pero pag yung pakiramdam mo, wala namang maghahabol, o di bayaan mo na, kahit hayagan ang pangalan nila gamitin, kahit in violation of law, ginagawa nila.
Kaya mula dyan, lalalim din ang hukay natin sa iba, sa beneficial interest. Saka sa mga activities na in connection with the pursuit of contracts, the way contracts are awarded and paid to people. Kasama na yung kickback schemes. Opo. Ombudsman, before you mentioned na meron nga pong mga lumalapit sa inyong mga contractors na sila na po yung asking if may pwede po silang gawin, pwede ba silang magbalik na lang ng pera, na asikaso na po ba yun? Ano po ba yung mangyayari? Or kakasuhan po talaga sila? Actually, ang gagawin ko siya, kakausapin ko si Speaker tungkol dito. Kasi I don't want to, madidisrupt talaga ang Congress dito. Madidisrupt sila. I have to talk to the Speaker. Because it's, these things will hurt a lot. Marami masasaktan dito. Kasi the book is full of, our law is full of statutes that will make people accountable and pay the price, make them pay the price for their misdeeds. Yung hindi dapat ginawang mga bagay. Sir, when you mentioned madidisrupt yung Congress, paano nyo... Marami kasi maapektuhan eh. Marami maapektuhan. More than 10% of Congress will be affected, at the very least. More than 10% of Congress will be affected. Membership yan ng House. We're talking about the House. And it's no joke to talk about 10% of them being a part of the investigation. Kasi dadami pa yan. It will still branch out. But ito, yung mga low-hanging fruit, siguro mga ano yan, mga, kung this is 8, there will be around 12 to 15 more na obviously may conflict of interest. Ano yan, masakit yan, kasi nga, sinabi ko na sa inyo dati, this entails a lot of personal sacrifice. Kasi friendships are lost, marami hong nagagalit, marami nagtatampo, and then even my children are affected. Hindi ho ito madaling gawain, but we have to do it for the country. Pero sir, pwede po bang sila mismo yung mag-come clean na? Sila na yung magsabi? That's what we're waiting for. At least, while we're actively pursuing cases, unahan na nila kami. Kasi pag kami nauna, iba na usapan yan. Diba? Tapos just to spice up today, kasi nga, we've been studying the possibilities that are there for us to keep people in the country. Kasi nga, maraming umaalis, di ba? So, today, this afternoon, I just signed a letter to the Bureau of Immigration, a request for assistance to hold in the country a list of right now 77 people under fact-finding. Bukod yan, sa aming finay na sa Sandigan Bayan, for those who are under preliminary investigation, precautionary hold departure order yon, Sandigan Bayan. Pero ito, this is a function of being in government, is a foreign travel restriction order. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Yun po, it's part of the, we just put it as a request for assistance from immigration, but that is within the powers of the Ombudsman. Remember, when we join government, we surrender that power already to the right to travel, because every time we travel, even for personal or official capacity, we have to get a travel authority. It's understood. That's why we're telling these people who are under investigation not to leave the country. It is something that is urgent for our country, and that this power, this authority we're using now to keep the people in the country for those who are under investigation for the commission of crimes, corruption statutes, anti-corruption statutes. Sir, what do you call this order, and sino-sino po itong 77? May listahan na kami dyan. It's really just for the immigration to hold. We don't want to announce it publicly, but it's what we call a FTRO, Foreign Travel Restriction Authority, order, which means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi meron pa tayong pag-uusapan, kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. It's something that we have to keep within our legal system para naman umandar tayo as a country.
Hindi naman takas ng tao. Apo. Sir, ito pong mga 77 na ito ay mga kawani at the very least ng gobyerno. Sila po ba ay mga mambabatas, senador? Lahat ng klase, lahat ng posisyon, meron yan. And there were some private individuals included. Kasi they're also being investigated in connection with corruption cases. May sinama rin kami dyan. Sir, may senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Huwag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang no? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir, kongresista? Meron. Sir, contractor? Meron. The speaker. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko matitignan yung listahan eh. Pero kasama yan. Wala mo nang lalabas. Okay? Sir, no. Are we done? No. Okay na. Okay na tayo. Sir, good afternoon. Janes Kapandi, Jamay News Online. Sir, clarify ko lang po, may kasama pong plunder sa recommendations po ninyo, 70-80? Opo. Meron po. Sir, why plunder given, yun nga, nasabi rin ni Ombudsman yung mga restrictions on securing conviction for plunder? Ito naman mga recommended lang naman. No? Hindi man yan ibig sabihin na yan ay ipa-file ng ombudsman. May tiwala tayo sa ombudsman. Kasi ang importante lang, pinapasa natin ang ebidensya, mayroon tayong binibigay na rekomendasyon, pero at the end of the day, may tiwala tayo sa ombudsman na aaralin niya yung ebidensya at ang ombudsman na magdidesisyon ano ang ipa-file na kaso sa court. There's no such thing as an immutable doctrine. Nothing is cast in stone. It's a living law. It can change. And probably, with a kind of evidence to be presented, it might lead to a second review of many of the doctrines passed by the Supreme Court. That's how the law functions. Hindi naman yan set in stone, cast in stone na yan na wala nang gagalaw. We expect the Supreme Court to be able to review and rethink many of these doctrines if they will overturn the doctrine. That's why there's a term such as overturning a doctrine. Talagang pwede naman talagang isa't tabi yan at maglagay ng bago. Sir, follow-up lang po. Doon po sa recommendations, wala pong senador, house members po itong inano nyo ngayon. Meron din po bang in the future na batches ng senador? Bakit nauna yung house? Meron po bang wisdom behind it? Siguro, Bakit nauna yung house members? hintayin na yan. Every week naman kami nandito. So, pero sir, merong mag-file na senador. Senators, plural. Meron din conflict of interest doon. Meron din. Hintayin na yan. Sir, this is for the ombudsman po. Sir, we received information na DPWH accountant, Juliet Calvo, kasi po, initially graft lang yung at least yung nasa mugshot. So, she posted bail and wala siya dun sa commitment order. Re-arrested daw po siya because the ombudsman amended the criminal information. Kasama na rin siya sa malversation, so she was arrested. Tama po ba? That's possible. That might be true. That's true. I mean, hindi ko naman na-micromanage lahat eh. When they see that there is a little oversight, they correct it. Sir, follow-up po dun sa etong Nauhan, yung Oriental Mindoro naka-file na. Sir, will you see consolidation of the cases para isang division lang yung may hawak? Or okay lang na tatlo? Well, that's something that we'll be discussing as a body. Yung aking mga kasama dito sa opisina, pag-uusapan pa namin yan. But we're actually looking at that. Thank you, sir. Hello po, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News. Chairman, na-bring up po kanina yung foreign travel restriction order nga po, pero may plans po ba to request for ILBO for any of the congressmen na mentioned po? Yes, we will do that. All the names mentioned, we will do that. Okay? Sorry kailangan na yung mauna eh. Last na lang po. Kay Ombudsman na lang po last. Last ng GMA, tatlong GMA yung nagtatanong. Okay. Ombudsman, Isa Mali po from DZWB. When niyo po plan na kausapin si Speaker regarding nga po doon sa mga kontratista? Kasi nabanggit yun, 10%, baka maapektuhan yung trabaho sa House of Representatives. When po yung meeting niyo sa Speaker? They're still open next week, I think. Hindi pa naman sila mag-a-adjourn. Bukas pa naman. So, I might go to Congress to talk to you.
Next week. Next week. Thank you. Sir, anong next na flood control project where yun pong ipafile sa Sandigan Bayan? Kasi yun pong inaantay ng taong bayan. Marami na hinog. Konti na lang, konti tulog na lang. May mahihinog na naman yan. Sir, yung sa Disguise, expected ba this week yung sa Mahihinog na rin yan, malapit na. Alam mo yan, we cannot violate due process. Ombudsman, ang Bulacan ho ba? Kasi yun ho yung nauna. Meron na kaming Bulacan case na malapit na i-file. Ito ho yung isusunod. Pinahihinog lang talaga. Kinakailangan talaga due process na observe tayo. Ito po ba, Ombudsman, ang isusunod dun sa Nauhan Oriental Mindoro? Malamang. Bulacan cases, marami na kaming ipa-file. Nandiyan na. Ready na. Thank you. Okay. Thank you. Sir, please, yung allegations po ni Zaldi po, please, soundbite, sir. Actually, sa haba, sa dami, wala ako halos oras panoorin yan. And sorry, I cannot comment on that. Umuwi na lang siya at patutuhanan niya yung sinasabi niya. I think this is the best way to do it. Ako, sasagot ako doon. Paunahin na yun muna natin si Justice. Kasi, mamadayin doon siya. I think you should Yes, sir. You were saying something, sir. About Zaldi ko, Yung allegations. Yung allegation. nakaigang video na ba? Season 2 na ba? Episode 65. Ganito na yan. Ganito na yan. Lahat tayo pwede mag-Facebook live. Di ba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Uuwi ba siya o hindi? Yan ang test dyan. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap-harap, pag-usap tayo. Sabi nga ni Pangulo, nandito lang ako, Zaldi. I'm here, come home.